Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Epektibo na ang total ban sa online games na Gorebox sa Pilipinas ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang nasabing online game ay inuugnay sa insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa loob ng San Jose National High School noong Hunyo. Ito ang balita ni JP Nunez. Ma-download mo man yung application, ang binablock namin on the level ng URL. So, ibig sabihin nun, yung bakit mo siya dinownload para magamit mo siya, hindi mo na siya magagamit ngayon kasi hindi mo na ma-access yung mga online features niya. Pinatawan na ng total ban ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang online game na Gorebox. Kasunod ito ng pagkakataong ibinigay ng ahensya sa kumpanyang nagmamay-ari ng nasabing online game na ipaliwanag ang kanilang panig kung bakit hindi sila dapat maban dito sa Pilipinas. Ang naturang laro ay iniuugnay sa naging insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo. Lumabas sa investigasyon na manlalaro ng nasabing online game ang namaril sa loob ng eskwelahan. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, hindi na posibleng ma-download ang application nito dito sa bansa. Prioridad anya ng gobyerno na pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan at mailayo sila sa mga marahas na online platform na maaaring makaimpluwensya sa kanila sa paggawa ng krimen. Bukas po kami sa pakikipag-usap, sa pakikipag-dialogue, sa pakikipag-koordinasyon at kooperasyon sa iba't ibang mga platforms. Gusto natin dito sila sa ating bansa, pero make sure that it's safe for Filipinos. Patuloy anyang nagbabantay ang DICT sa mga ganitong platform upang hindi makaimpluwensya sa mga kabataan. Itong mga nagaganap na mga online harms na nagtatranslate sa offline danger, yung mga school shootings na nangyayari, yung mga addiction ng bata na nakaka-apekto na sa pag-aaral nila, sa pamilya nila. Samantala sa usapin naman ng pagban sa social media na nakakaimpluwensya ng karahasan, nilinaw ng DICT na last option ang total ban sa paggamit ng mga ito, lalo na sa mga kabataan na wala pa sa hustong gulang. So, let's be clear. Yung geo-blocking natin sa mga platforms na to o yung banning natin sa mga platforms na to is a last option for us. Okay. Bukas, August 27, may nakatakdang pakikipagpulong ang DICT sa social media giant na Meta o Facebook sa Singapore. Ayon kay Yusek Paraiso, kasama sa pulong sina DICT Secretary Henry Aguda, National Telecommunications Commission o NTC Commissioner Attorney Ella Blanca Lopez, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at mga kinatawan mula sa Senado. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na natapos ang investigation nito sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, ang final report kaugnay ng insidente ay naisumiti na kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Titignan din po kasi dito yung completeness of the report, whether there are some details that needs to be confirmed. Lahat po ito ititignan. And then, of course, upon the approval of the chief, it will be released for consumption po ng concerned individuals or institutions. Ang investigasyon ay pinangunahan ng Binoong Special Investigation Task Group o SITG sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group, isang grade 8 student na itinuturing na child in conflict with the law ang suspect sa pagmaril gamit ang armas na pagmamay-ari ng kanyang ama. Dalawa ang naitalang nasawi habang dalawa ang nasugatan sa insidente.
Inilabas na Senate Impeachment Court ang kanilang ruling pagdating sa mga panuntunang dapat sundin ng mga partido habang umuusad ang impeachment trial. Ilang linggo yan kasunod ng pagpuna ng depensa sa isang social media post si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan patungkol sa naging sagutan ng mga abogado sa open court. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ano ang naging depensa ni Attorney Ligutan sa kanyang social media post? Monica, binigyan ng pagkakataon ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na magbigay ng counter-manifestation si Private Prosecutor Amando Ligutan patungkol nga dito sa kanyang social media post. Malinaw ang mga rason ni Ligutan na parte ng kanyang trabaho bilang abogado at isang guro ang pagpapaalala at pagtuturo pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa usaping legal. Nanindigan si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na pagiging guro ang prinsipyong nasa likod kung bakit pinost ang mga katagang misleading questions are not allowed even on cross-examination. Yan ay noong 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa naging sagutan sa pagitan ni Attorney Christine Ferrer ng Depensa at Attorney Lorta Capuna ng prosekusyon. Anya, ito ay bahagi lamang ng kanyang pagpapaalala dahil ang pagtatama ng mali ay wala namang pinipiling lugar at panahon. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. Nanindigan din itong wala siyang nalabag sa sub judice rule dahil wala naman siyang tinalakay na merito ng kaso o anumang argumento ng alinmang panig at ang post ay para lamang sa kaalaman ng kanyang law students at walang layong patamaan ang sinumang abogado sa panig ng depensa. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. It is about what we teach the public who are watching our trial. Iginiit rin ni Attorney Ligutan ang pagkwestiyon ng depensa kaugnay ng pagpapakita ng humility o pagpapakumbaba kaugnay ng kanyang viral post. Tugon nito, hindi siya ang dapat pagsabihan patungkol dito. Being a probinsyano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Matapos ang counter-manifestation ng private prosecutor, inilabas na ni Presiding Officer Senator Judge Escudero ang kanyang ruling pagdating sa mga lumalabag sa sub judice rule. Sa epektibo ng two-strike policy, bibigyan ng public reprimand at admonition o mahigpit na pampublikong pagsaway at babala ang mga magkakaroon ng first offense. Mananatili ito sa official record ng korte. Samantala, sa ikalawa at mga susunod pang paglabag, maaaring ipataw ang multa na hanggang 30,000 pesos sa bawat violation. The chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity.
Ang paalala ni Senator Judge Escudero ay hindi lang sa prosekusyon at depensa, kundi pati na rin sa mga kapwa nito hukom upang mapanatili ang integridad ng proseso ng paglilitis. Paraan din ito ng Senate Impeachment Court para mapigilan ang trial by publicity sa impeachment case ng Vice. This court will close the door to trial by publicity, but it will keep the courtroom open to the disciplined advocacy where evidence is tested, error is corrected, and justice is done. Sa Rule 18 ng impeachment rules, ipinagbabawal para sa miyembro ng Senado, prosecutors, defense counsels, respondent at mga testigo ang paglalabas sa publiko ng mga komento o impormasyon tungkol sa mga merito o laman ng kaso habang nakabinbin ang impeachment trial. Monica, bago matapos ang 90th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, idinulog ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro ang statement na inilabas ni VP Duterte ngayong umaga. Bago yan, mailabas ni Senator Judge Escudero ang kanyang ruling pagdating sa mga lumalabag sa subjudice. Laman ng statement ni VP Sara ang hamon sa prosekusyon na gumamit ng mga ebidensya upang mapatunayan yung mga aligasyon laban sa kanya sa halip na umano'y gumamit ng mga pangiinsulto at mga umano'y political theatrics. Binanggit rin sa statement ni VP Duterte na sa halip na mag-focus sa kahirapan at baha ng mga suliranin ngayon ng bansa, mas prioridad umano ng administrasyon ngayon ang impeachment at hatian sa 2027 budget. Ang naging tugon naman ni Senator Judge Escudero, paalalahanan ng Defense Lead Counsel ang kanilang kliyente pagdating sa mga paglalabas ng ganitong mga pahayag, gayong epektibo na ang two-strike policy pagdating sa mga lumalabag sa subjudice rule. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Muling bumwelta ang Malacanang sa panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa 2027 budget at sa umano'y pagnanais ng kasalukuyang administrasyon na manatili sa pwesto. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili? Kasi on the part of our president, hindi iyan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno. Wala sa isip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatili sa pwesto. Ito ang iginiit ng Malacanang kasunod ng panibagong batikos ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo, hinamon niya ang prosecution na patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang mga impeachable offense na ibinibintang sa kanya sa halip na gumamit umano ng insulto, espekulasyon at political theatrics. Tinukoy rin ni VP Sara ang pagtawag ng isang senador na stupid sa isang witness at ang pagtukoy sa kanya bilang mastermind of a scam at brat. Giit niya hindi nagpapatunay ng kaso o nakalilikha ng ebidensya ang mga naturang insulto. Binatikos rin ni VP Sara ang administrasyon at mga kaalyado nito dahil sa umano'y pagbibigay prioridad sa impeachment, paghahati-hati sa 2027 national budget at mga hakbang para manatili di umano sa pwesto sa halip na tugunan ang pagbaha at kahirapan sa bansa. Agad namang kinontra ng Malacanang ang pahayag na ito ng Vice Presidente. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng probisyon ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Ayon pa kay Yusek Castro na ipakita sa naging pagdinig ng impeachment court kahapon ang pananagutan ni VP Sara ukol sa paggamit ng confidential funds. Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente.
Ukol naman sa patutsada ni VP Sara sa nangyayaring pagbaha sa bansa, hindi naman ito ikinaila ng palasyo at tinukoy ang baha sa Davao City. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. Binigyan diin ni Yusek Castro na dapat maimbestigahang mabuti ang flood control projects sa ilalim ng Duterte administration. Aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,917 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang babae sa Tagum City ang agad na binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue matapos itong mahulog sa kanal at mapilayan. Samantala, ligtas namang naihatid ng team ang batang may sakit na katarata sa kanyang check-up at pauwi sa kanilang bahay sa Camarines Norte. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Humingi ng tulong ang Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office Davao del Norte sa UNTV News and Rescue tungkol sa isang 26 anyos sa babae na naaksidente at nangangailangan ng paunang lunas. Agad na rumesponde ang UNTV News and Rescue sa bahay ng biktima sa Purok A, Suway, Baguio, Barangay Magugpo, North ng nasabing syudad. Sa assessment ng team, may pananakit sa kaliwang binti ang biktima, kaya agad itong nilagyan ng splint nang ma-stabilize at hindi lumala ang kondisyon. Ayon sa kaanak ng biktima, nawala ng balanse ang biktima sa kanyang motor nang isasara na ang gate ng kanilang bahay at nagtuloy-tuloy na mahulog sa kalapit na kanal. Matapos mabigyan ng paunang lunas, maingat na isinakay ng team ang biktima sa rescue vehicle upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe kami ay minonitor namin ang kanyang vital sign at tiningnan namin kung may iba pa siyang nararamdamang sakit. Ligtas at maayos namang nadala sa emergency ng Medical Mission Group Hospital and Health Services Cooperative of Tagum City ang pasyente upang mabigyan ng karagdagang atensyong medikal. Samantala, isang 2 taong gulang na batang lalaki ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team upang madala sa isang pribadong klinika. Humingi ng tulong ang magulang ng bata sa team dahil mahigit 2 oras pa ang biyahe papunta sa Legazpi Eye Clinic sa Naga City, Camarines Sur mula sa Camarines Norte. Minonitor po natin yung kalagayan po ng bata kung may iba pa siyang karamdaman like ng lagnat o busipon, ganyan. Yung temperature niya. Wala naman pong naging problema sa bata, masigla naman po yung bata. Ang iniinda po niya, yung pong sa mata, kasi pag nasisilawan siya ng liwanag, pumipikit yung isang mata niya. Na-diagnose ang bata na may congenital cataract noong ito ay 1 taong gulang pa lamang dahil sa nararanasang panlalabo ng mata at pagkasilaw sa liwanag. Ang ina ng bata mayroon ding kaparehong kondisyon. Meron din po kasi ako nanay. Naoperahan lang din po ako dati sa Maynila.
Maayos namang nadala ang bata sa klinik at matapos ang kanyang check-up, inabisuhan ng doktor ang magulang nito na ipalaboratory ang anak para magkaroon ng clearance at maipaschedule sa operasyon sa susunod na buwan. So as soon as possible, dapat maoperahan siya. Nagpa-schedule ako ngayong September 30. So marami pa siyang kailangang laboratory like yung nilapit namin siya sa cardiologist, from pediacardiologist from Bicol Access na nirekomenda naman ni Dr. Bisconia. So natagpuan namin siya kanina. So thank God kasi nirequest niya ng chest x-ray at saka ng CBC platelets para ma-clearance siya para mag-undergo siya sa operation. Ligtas namang naihatid pa uwi ang mag-ina matapos ang konsultasyon. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Kasama ang Davao del Norte at Camarines Norte News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na bago sa Malacanang ang issue ng politiko na nagpapagamit sa China para kontrahin ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman agad na isisiwala at ang pangalan ng mga politikong suportado ng China dahil kailangan pa itong imbestigahan. May panawagan din ng Malacanang sa mga politiko o personalidad na nagpapagamit sa ibang bansa na kontra sa interes na isinusulong ng Pilipinas. At nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese-linked social media network pushing anti-Philippine, pro-Duterte content. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Kulungan ang kinahinatnan ng isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region matapos ang entrapment operation ng pulisya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa slot for sale scheme sa proseso ng recruitment para sa ahensya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang modus niya is gumagamit siya ng dummy account through Messenger. Kinokontak niya yung mga applicants through FB. Bale, pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon gamit yung dummy account niya. So pag may sumagot sa mga yun na, doon na nagsisimula yung transaction. Huli sa akto ang babaeng ito na tumatanggap ng pera mula sa isang lalaki sa parking lot ng isang food chain sa San Fernando, Pampanga noong August 24. Ang babae sa video, isa palang Senior Fire Officer 1 ng BFP National Capital Region na target ng isinagawang entrapment operation ng PNP CIDG Region 3. Ito ay dahil sa panghihingi ng halagang 500,000 piso sa isang recruit para makapasok sa BFP. Ayon kay CIDG Region 3 Chief Police Colonel Grant Golod, slot for sale scheme ang modus ng suspect. So what we did was we conducted intelligence build-up. So hinayaan natin na yung complainant is makipagkita sa kanya, physical meet-up. So on August 23, pinayagan namin si complainant na makipagkita sa Pasay City. Itong complainant, kamit up itong suspect natin. And doon natin na-establish na totoong tao siya, mayroon na tayong mukha, and ipinakita niya yung ID niya sa ating complainant. So, from then on,
doon na kinasanan natin yung operation. Sinasabing mabilis na nakakainganyo ang suspect ng mga aplikante dahil mayroon itong kasabwat na isang senior officer na may malaking papel sa recruitment process. Mayroon siyang binabanggit na mga kasama niya, senior officer, but I'm sorry, I'm not at liberty to disclose right now kung sino kasi may ongoing case build-up natin sa kanya. So, kasama yun sa kakasuhan natin. Inalis na sa pwesto ang naarestong SFO1 habang patuloy naman ang investigasyon sa opisyal na kasabwat nito. Yes, kasama na yon, relieve lang, no? Relieve from the post, automatic yon. Pero yung due process sa mismong dismissal from the service ay may due process yun. Yun po, patuloy ang ginagawa naming halimbawang backtracking at saka yung alam naman ng kapulisan yan. No? So again, nakikipag-partnership kami sa kapulisan kung ano man ang makala pa nilang mga karagdagang ebidensya na nagdidiin or nagpapatunay na may mga kasabwat talaga. Lumalabas pa sa investigasyon ng CIDG na 1 taon nang ginagawa ng suspect ang kanyang modus. Sa katunayan, mayroon ng 4 na naunang aplikante ang nakapagbayad dito ng tig 100,000 piso. Doon sa naunang 4, according to her, was tigwa 100,000 ang nakuha niya. Pero itong panglima, ang asking niya rito was 500,000. We'll refer that muna sa aming legal, no? Kung ano ang magiging proseso. Kasi depende sa magiging kalabasan ng investigation. Sila ba talaga ay nagbayad or napilitan? So depende po sa magiging outcome ng investigation. Sinasabing umaabot sa 20 hanggang 30,000 ang aplikante sa Bureau of Fire Protection. Subalit nasa 2,500 lamang ang kanilang kinukuha o yung tinatawag na kota. Ang nahuling suspect ay nakakulong na sa CIDG Zambales at nakaharap sa kasong robbery extortion in relation to anti-cybercrime law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hanggat maaari ay walang mangyayaring gulo sa gagawing kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa susunod na buwan. Kanina natapos na ang huling command conference ng ahensya para sa paghahanda sa nasabing halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Konti-konti na lang, fine-tuning na lang. We'll make sure that nothing happens again. Mananagot ang may kapabayaan kapag nagkaroon ng kaguluhan ang unang Bangsamoro Parliamentary Election sa darating na September 14, partikular ang mga naka-duty sa araw ng halalan. Ito ang binigyang diin ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Junvic Rimulya sa Final Command Conference kaugnay ng eleksyon sa Parang Maguindanao del Norte kanina. Anya hindi dapat maulit pa ang nangyaring pananambang kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua kamakailan. I will hold each and every police officer here accountable. That if any violence happens in these coming elections, you will be accountable to me and the Chief PNP. Dumalo sa pagpupulong ang buong miyembro ng Commission on Elections o COMELEC Bank. Gayon din si Philippine National Police o PNP Chief General Melencio Nartates Jr. at Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Antonio Nafarete. Ayon kay PNP Chief Nartates, hindi bababa sa 10,000 pulis ang itatalaga sa lugar. Bukod pa ito sa mga tauhan ng AFP at Philippine Coast Guard. Dagdag pa nito, 10 araw bago ang eleksyon ay nakadeploy na ang mga PNP personnel. Pinare-resolba din ng PNP ang ambush kay Makakua. I already directed the regional director and all of the national support units to gear them together to come up with a resolution of that incident. Samantala, muli namang tiniyak ng COMELEC sa mga residente ng Bangsamoro na tuloy ang halalan. Hindi na pwedeng mapuspone ang eleksyon dahil ilang beses na rin itong naipagpaliban. Tuloy ang halalan sa Bangsamoro hanggang ang COMELEC kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi katulad sa national government, ang executive ay bukod sa legislative. Dito sa BARM, ang mga mamumuno sa executive ay manggagaling mismo sa parlamento.
Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hindi ang Iran kundi ang Amerika ay may malaking problema sa magiging epekto ng economic pressure na ipinataw nito sa Iran ayon sa isang eksperto. Sa panig naman ng China, hindi nito puputulin ang relasyon sa Iran lalo't labag sa international law ang ipinataw na malaking sanksyon ng Amerika. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I think the key to it is probably China and India. Because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. Naniniwala si dating US Secretary of State Hillary Clinton na ang susi upang magtagumpay si United States President Donald Trump na ganap na pahinain ang ekonomiya ng Iran ay patawan ng mas mabigat na pressure ang mga bansang India at China. Aniya, ang dalawang bansa ang pinakamalaking buyer ng Iranian oil at dahil ang Iran ay umaasa ng malaki sa kanilang oil exports, tiyak na magiging mabigat ang epekto kung ang pupuntiryahin ng economic sanction ng US ay ang India at China. The two biggest consumers, and China far ahead of that, they've been banking a lot of fossil fuel. They're going to need Iran. And it does seem to me that that's where the best pressure would come. Ngunit mariin ang pagbatikos ng China sa bantang economic pressure ng Amerika. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jiang, wala itong basihan at hindi ito nagbibigay ng solusyon kundi mas malaking problema sa ekonomiya ng mundo. Naniniwala ang China na diplomasya o negosasyon pa rin ang solusyon sa sigalot na sinimulan ni Trump kasabay ng paninindigan na naaayon sa international law ang kooperasyon nila sa Iran. Hindi aniyan nila hahayaan na makompromiso ito at ang kanilang karapatan at interes bilang bansa. Sa panig ng Iran, kumpiyansa si Iranian Professor Syed Mohammad Marandi na kayang harapin ng Iran anuman ang gawing panggigipit ng Amerika kasunod ng economic isolation nito. Iran is very confident that it will be able to withstand whatever pressure the Americans put on it, and Iran has the ability to increase the pressure on the United States and its allies. Paliwanag ni Marandi, mas malaki ang problema ng mga bansang nakadepende sa Amerika, lalo't nagbanta itong aalisin sila sa US banking system kung susuporta sa Iran. So if they can't withdraw their cash, then they're going to be in serious trouble. If they do withdraw their cash, the United States is going to be in trouble. So in any case, Iran has a lot of leverage. Ayon kay Marandi, simple lang naman ang solusyon. Tuparin ni Trump ang kanyang mga obligasyon na malinaw namang nakasaad sa nilagdaan nilang Memorandum of Understanding o MOU. At kahit walang MOU, sinabi ni Marandi na hindi niya nakikitang susuko ang Iran. Sa halip ay nakahanda din itong maglagay ng pressure sa mga bansang susuporta sa Amerika, partikular ang mga bansang umaasa sa Strait of Hormuz, gaya ng Gulf States at ilang bansa sa West Asia. At kung babagsak ang mga bansang ito, mas malaki aniya ang magiging problema ng Amerika. They have to make a decision. We don't want this war. All they have to do is end this. The solutions are not complicated, but the will doesn't exist. As they put more pressure on Iran, Iran's going to put much more pressure on them. And these are brittle regimes. And if they collapse, Nima, I have no doubt the impact on the U.S. economy will be huge. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalam na ng mga otoridad sa Russia kung may nangyaring pananabotahe sa operasyon ng katatayo pa lamang na gas plant sa bayan ng Soboni. Daang-daang individual ang nasugatan sa biglaang pagsiklab ng sunog sa nasabing pasilidad. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Nagtamo ng matinding pinsala ang bagong gawa na Amur Gas Chemical Complex malapit sa bayan ng Soboni sa Russia nitong Martes, araw sa Russia.
Ang nasabing pasilidad ay isang Russian-Chinese joint venture na nagkakahalaga ng $10 to $11 billion at inabot ng 7 taon ang konstruksyon. Inaasahang makakapag-produce ang planta ng aabot sa 2.7 million tons ng polymer products sa loob ng 1 taon. Nangyari ang sunog habang isinasagawa ang final testing sa pasilidad para sana sa nakatakdang opisyal na operasyon sa susunod na linggo. Ayon sa investigasyon, hindi nadamay ang main installations ng pasilidad, bagaman aabot sa mahigit 100 individual ang sugatan. Bagaman sinabi ng Russian authorities na walang Ukrainian drones sa paligid ng magkaroon ng sunog. Ayon sa inisyal na mga ulat, posible namang may pagsabotahe sa operasyon ng planta, bagaman walang kumpirmasyon sa balitang ito. Gayunman, naglunsad na ang Russian government ng criminal investigation kaugnay ng pangyayari. Ang Amur Gas Chemical Complex ay 6,000 kilometro lang ang layo sa Ukrainian border. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinepensahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang mga inilabas nitong counter tariffs laban sa Estados Unidos kasunod ng bigong trade negotiations ng dalawang bansa. Ayon kay Carney, layo ng kanyang pamahalaan na makuha ang mas makabubuti para sa mga Canadians. Binigyan din ni Carney na nalalagay sa hindi patas sa kalagayan ng Canada sa pagdidiin ng Amerika na isa lamang subsidiary nito ang Canada, bagay na hindi katanggap-tanggap sa Canadian leader. When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. But an attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States, the Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry, that we're going to set up terms so that over time Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept. Nagpaabot na mensahe ng pagmamahal at pagpupugay ang iba't ibang lider ng bansa sa pagpanaw ng global music icon na si Dolly Parton. Gayunman, tiniyak ng kanyang mga kaanak na hindi mawawala ang iniwan nitong legasiya sa larangan ng musika. Ito ang balita ni Grace Cassian. Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality. Bumuhos ang suporta at pakikiramay sa pagpanaw ng tinaguriang Queen of Country Music na si Dolly Parton sa edad na 80 taong gulang. Bukod sa pagiging global icon sa international music industry at humanitarian efforts, kilala si Dolly bilang isa ring kompositor, aktres at manunulat mula sa Nashville, Tennessee. Sa kanyang pagpanaw, nagbigay pugay ang buong Amerika sa pamamagitan ng paglalagay sa half-staff ng bandila ng bansa sa utos ni US President Donald Trump. Binigyang diin naman ni former President Barack Obama ang ambag ni Dolly sa kultura at sa mundo. Nagbalik tanaw naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa kanilang unang pagkikita ni Dolly at kung paano ito minahal ng kanyang mga tagahanga sa Australia. Si former President Bill Clinton ay inilala si Dolly sa kanyang mga advokasya upang maitaas ang antas ng pagkatuto sa kanyang hometown sa Tennessee. At sa ibang panig ng mundo, pinailawan ng kulay rosas ang buong Empire State Building upang alalahanin ang makulay na buhay ng isang Dolly Parton na naipasa sa iba't ibang henerasyon ng musika at mga awit. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. She never saw a door she couldn't open, and the doors she opened made and changed history. Tiniyak nito na ang lahat ng naiwan ng yumaong singer ay hindi mawawala ng saysay at magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Nangako ito na pananatilihing buhay ang alaala at kontribusyon nito sa lahat ng larangan ng musika at kultura kung saan siya nakilala.
My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly. But so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang binabantayan sama ng panahon ng pag-asa sa ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman patuloy na makararanas ng paminsang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Ayon sa ahensya, makararanas ng malakas sa ulan bukas ang malaking bahagi ng Zambales. Bukas hanggang sa araw ng Biyernes ay uulanin din ang mga lugar ng La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Hanggang sa weekend, posible ring maging maulan sa Zambales pa rin, sa Bataan at Occidental Mindoro. Kasama ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at sa Metro Manila. Inatasan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga tauhan ng mga health center sa lungsod na magsagawa ng door-to-door campaign laban sa leptospirosis. Layunin ng hakbang na malaman ang sitwasyon ng mga residente at matukoy ang mga posibleng tinamaan ng leptospirosis sa Maynila at agarang maagapan ito. Sa ngayon, ayon sa alkalde, punuan na ang mga leptospirosis facility ng lungsod dahil sa pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Puno na po ba? Puno na po. Kung willing kayo maghintay, pwede po kayo maghintay. Kung hindi naman po, maaari kayo magtungo sa ibang pasilidad. I just directed Grace Padilla, our Director of Manila Health Department, para pagsabihan ang lahat ng ating health center na umikot na sa kanilang nasasakupang barangay. Upang sa ganoon, ibaligtarin natin yung sitwasyon na hindi na tayo ang hanapin, tayo nang humanap. Batay sa tala ng lokal na pamahalaan, nakapagtala ng 89 na bagong kaso ng leptospirosis sa Maynila ngayon lamang Miyerkules. Dahil dito, pumalo na sa 197 ang kabuang bilang ng kaso ngayong linggo sa Maynila. 5 sa mga ito ang pumanaw na. Naniniwala ang Department of Environment and Natural Resources na ang pinakasolusyon sa nararanasang problema sa basura sa bansa ang proper waste disposal. Ito ay upang hindi na mapunta kung saan-saan ang mga basura at magdulot ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Isa rin sa nakikitang dahilan ng ahensya ang hindi maayos na waste segregation kaya't mabilis na mapuno ang mga sanitary landfill. Ito ang balita ni Benedict Samson. It has been, solid waste management has been a big issue for the last few weeks, particularly because of the heavy rains that we have been experiencing throughout the country, and particularly here in the National Capital Region. Malaking suliranin pa rin para sa Department of Environment and Natural Resources ang problema sa waste management. Sa ginawang budget deliberation sa House of Representatives para sa panukalang budget ng DENR, kabilang sa nakwestiyon ng mga mambabatas ang plano ng kagawaran sa pagtugon sa problemang ito. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Jose Bong Tevez Jr., sa National Capital Region pa lang ay may ilang lokal na pamahalaan pa rin ang hindi compliant sa solid waste management. Based sa solid waste management monitoring of the MMDA, only 6 out of 17 LGUs in Metro Manila are compliant with the segregation of source mandated of Republic Act 9003. What is the DENR doing to ensure that the other 11 LGUs will be compliant? I think, if I'm not mistaken, that 92% compliance was pertaining to submission of solid waste management plans, Mr. Chair. So, meron pong provision under RA 9003 which
requires all the local government units to submit 10-year solid waste management plans. So that the law was signed way back in 2001. So ngayon po, 92% na po ang nakapag-submit ng solid waste management plans. But the challenge is the implementation of these plans that have been submitted. Naniniwala rin si DENR Secretary Cuna na magiging malaking tulong din ang mahigpit na enforcement laban sa mga hindi sumusunod sa tamang pagtatapon ng basura. I think it's high time na magkaroon po tayo ng honest to goodness enforcement also. Not just the LGUs, pati po kami at DILG to ensure that the different local government units, particularly the barangay, take care of their areas of jurisdiction and ensure that proper solid waste management is observed. Dahil ito po ang nagiging problema talaga natin kung kahit ano pang material po ang pinag-uusapan natin, whether it's plastics, whether it's anything else, if it's properly disposed of, we would not be experiencing what we are experiencing now, Mr. Chair. Ayon naman kay DENR Environment and Management Bureau Director, Attorney Michael Drake Matias, isaan niya sa dahilan kung bakit mabilis mapuno ang mga sanitary landfill ay dahil sa hindi tamang waste segregation. Kaya naman makikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas mapaigting ang monitoring ng mga itinatapong basura patungong sanitary landfills. Kaya po kung mapapansin po natin, mixed waste po yung mga nasa sanitary landfills kaya medyo mabilis po siyang mapuno and nagkakaroon po ng problema kinalaunan. That's why as part of the instruction to us by the Secretary, we will now also be focusing on compliance by establishments pagdating po sa segregation at source. And at the same time, we will likewise be monitoring yung segregated collection leading to the sanitary landfills po to make sure that yung mapupunta lang po sa sanitary landfills ay mga residual waste. Samantala, suportado naman ng mga kongresista ang mahigit 28 billion pesos na panukalang pondo ng DENR para sa taong 2027. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang counsel for the panel of House Prosecutors na si Attorney May Divina Gracia kaugnay ng paggamit ng alias ng ilang mga bayani at ni dating Senador Ninoy Aquino. Kinumpirma ito ni Senator Judge Bam Aquino pero giit ng Senador, walang confidential funds ang kanyang tiyuhin. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, bakit nabuksan ang issue sa paggamit ng alias ng mga bayani sa impeachment trial? Jun, kabilang sa mga pinupuna dun sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte yung mga kakaibang pangalan sa recipient ng pondo. Kanina sa Day 19 ng impeachment trial ay kabilang sa mga tinanong at nabanggit ni Senator Judge Robin Padilla kay Attorney May Divina Gracia, counsel for the panel of House Prosecutors, itong mga alias na ginamit ng ilang mga bayani ng bansa. Sa kasagsagan nga yan ng clarificatory questions o pagtatanong ng Senator Judges sa Assistant Chief of Staff ni VP Duterte na si Lemuel Ortonio. Tila na lecturean din ang history ni Senator Judge Padilla si Attorney Divina Gracia, pero giit naman ang prosekusyon, non-issue para sa kanila kung gumamit nga ba o hindi ng alias sa mga resibo ng confidential funds ang tanggapan ni VP Duterte, pero tinutulan ito ng Senator Judge. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag,
Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba na po yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, na Your may Honor, mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung nangyari nung araw. Dagdag pa ni Senator Judge Padilla, maging ang dating senador na si Benigno Ninoy Aquino gumamit ng alias na Marshal Bonifacio. Pero giit ni Senator Judge Bam Aquino na pamangkin ng national hero, walang confidential funds si Ninoy. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman po siyang confidential funds. Samantala, binatikos naman ng ilang senator judges ang kawalan ng kaalaman ni Ortonio kung papaano ginastos ang confidential funds ni VP Duterte. Kabilang narito ang milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds na ginamit para sa mga gamot. Puna ni Senator Judge Raffy Tulfo, bakit hindi inalam ni Ortonio kung justified ba ang pagkakagastos dito. Pero tugon ng OVP Assistant Chief of Staff, tiwala ito sa security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica na nagpatupad ng sinasabing confidential operations. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapa-chemo. You should have asked. I trusted what the security officer mentioned to me. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir,
At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigyan tamang sagot. Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson naman sinilip ang isinumiting fiscal and financial plan ng Office of the Vice President para sa request ng confidential funds. Ayon sa Senator Judge, copy-paste lang ang planong activities para sa 2023 mula sa taong 2022. Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Pinuna naman ni Presiding Officer Senator Judge Escudero ang hindi pagharap o ang hindi paghahanap ni Ortonio ng katunayang tinanggap ni Colonel Achica ang nasa kalahating bilyong pisong halaga ng confidential funds sa iba't ibang pagkakataon. Unang ipinahayag ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, na binawi ni Colonel Achica ang dokumentong nagpapatunay na tinanggap nito ang pondo matapos maisumite ang mga acknowledgement receipts ng confidential funds. Kung end user si Lachica, bakit niya binawi yung acknowledgement receipt niya nung nagbigay na siya ng mga acknowledgement receipt para sa di umano binayaran niya? Hindi ba dapat tinago niya yun? Kasi nag-disburse si Gina, tinanggap ni Lachica. Kung siya ang end user, tama lang na may acknowledgement receipt siya, ba't niya binawi? Ba't hindi tinago sa file? If your theory is dinisburse kay Lachica, in-implement ni Lachica, hindi ba kailangan may papel yung dinisbursan na tinanggap niya yung pera? Sir, I did not request for it anymore, sir. Natapos na ngayong araw yung pagpresenta ng prosekusyon bilang hostile witness kay OVP Assistant Chief of Staff Ortonio. 2 araw na sumalang sa witness stand si Ortonio. Samantala, June, nagpahayag naman ng kagustuhan yung House Prosecution Team na maisalang nila sa witness stand si Attorney Michael Powa, kasalukuyang lead spokesperson at defense counsel ni VP Duterte. Matatandaan natin na si Attorney Powa ay naging undersecretary, spokesperson at chief of staff ni Vice President Duterte nang nanungkulan itong kalihim ng Department of Education. Maisasalang si Attorney Powa kung hindi maisasalang sa witness stand yung 2 military officials na hiniling na maipasabina ng prosekusyon kaugnay nga nitong DepEd confidential funds naman. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Isang bagong AI-powered platform ang ilunsad ng Department of Education o DepEd. Layo nitong mapaaga at mas mapabilis ang pagtukoy ng mga hazard o sakunang maaaring maging banta sa mga paaralan. Ito ang balita ni Mia. Matapos ang sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod din ang kanselasyon ng klase sa mga paaralan. Aminado ang school principal na si Efren Canzana na malaki ang epekto nito sa pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman ayon sa punong guro, makatutulong ang bagong platform para makapaghanda sakaling sunod-sunod na pagtama ng sakuna. Ang totoo niyan, talaga laging binabaha kami. Since isa yon sa hazard ng school namin, I think this Ligtas, the launching of Ligtas would definitely increase our awareness, especially our stakeholders, para mas alam namin yung gagawin para sa Ligtas. Ngayong araw, inilunsad ng Department of Education ang tinatawag na Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety.
Ito ay isang AI-powered multi-hazard platform na naglalayong magbigay ng isang malinaw na view ng risk para sa bawat public school sa bansa. Layunin nitong pagsamahin sa isang sistema ang mga hazard information mula sa mga mapagkakatiwalaang source kabilang ang DOST Pag-asa at PHIVOLCS upang makatulong sa pagbuo ng data-driven na desisyon sa mga paaralan. Ito pong Project Ligtas ay pagsasama-sama ng mga datos para magamit natin bilang basihan ng ating mga desisyon at ang mga programa natin or interventions na pwede nating gawin sa mga eskwelahan na dinadaanan itong mga kalamidad na ito. Sa bawat pagbagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, landslide at extreme heat, hindi lang anila pisikal na kaligtasan ng mga mag-aaral at guro ang nanganganib. May epekto rin ito sa pagpapatuloy ng pagkatuto dahil ang mga hazard ay maaaring magdulot ng suspensyon ng klase sa iba't ibang panig ng bansa. Meron hong mga pagkakataon na pwede hong magrekomenda ang eskwelahan natin para kung kailangan nilang magsuspinde ng pasok o kaya ay ready na ba silang bumalik sa kanilang paaralan after a calamity. So that's one of the objectives itong Project Ligtas, to be able to provide more granular data, more science-based, more database, so that more database decision we can come up with. Mahigit 47,000 public schools sa buong bansa ang maimamapa ng naturang AI hazard map para sa anili tatlong pangunahing layunin. See the risk, understand the situation, at respond fast. Una, sa live hazard map. Makikita sa isang mapa ang mga paaralan sa buong bansa. Nililayer dito ang AI-powered weather forecast, satellite cloud imagery, at current risk levels. May school search and risk profiles din kung saan pwedeng hanapin ang isang school ayon sa pangalan o lugar at agad makita ang exposure nito sa iba't ibang sakuna tulad ng floods, earthquake, volcanic danger at ashfall. Ayon sa DepEd, ginawa ang Project Ligtas upang mas madaling maintindihan ang impormasyon at magamit ng mga school leaders at DepEd personnel para agad na makapagplano at magkaroon ng mas maayos na response sa sama ng panahon at makapaghanda kung magkakansela ng maaga o maipaplano ang sunod na hakbang upang hindi maapektuhan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng kagawaran na bawat hazard na tumatama ang hamon ay hindi lamang kung paano ligtas na makalilikas sa mga mag-aaral at guro, kundi kung paano pa rin mapapanatili ang pagpapatuloy ng pagkatuto. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong taon ayon kay Secretary Vince Dizon. Sa pagdinig ng Kongreso para sa panukalang budget ng ahensya sa 2027, inihayag na kalihim na prioridad nila sa ngayon ang big projects ng pamahalaan. Kumpiyansa naman si Secretary Dizon na matatapos na ngayong taon ang nasa 5,000 classrooms sa backlog ng ahensya mula pa noong 2025. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So this highlights the proposed 2027 budget of the DPWH. If I may just show the highlights of the budget. Ito po, no? It is a budget of 643.95 billion, higher by roughly about 20%. Tumaas ng 20% ang hinihiling na pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa susunod na taon. Sa 643.95 billion pesos na proposed 2027 DPWH budget, pinakamalaking bahagi dito ay para sa National Road System na umaabot ng halos 200 billion pesos. Sumunod dito ay para sa foreign assisted projects na nasa 117 billion pesos habang nasa 83 billion pesos naman ang para sa flood management. Sa pagdinig ng House of Representatives para sa panukalang pambansang budget, ipiniresinta ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga reforma ng ahensya sa pagbuo at pagpapatupad ng infrastructure projects. Kabilang dito ang pagpapalakas ng technical at project vetting para masiguro na maayos sa mga proyektong isasama sa National Expenditure Program.
Mas sinigpitan din ang requirements para sa validated geotagging, Certificate of Implementability, kabilang na ang right-of-way at certification na walang duplicate project. Uubligahin din ang pagsusumite ng master plan, feasibility study o katumbas nitong local plan. There is a limit to the number of projects that can be implemented by a district engineer or a regional office. Nalaman ko po na lampas na po pala sa ideal number. I think up to, Yusek Ador, up to what? Triple, quadruple? In some case, triple, quadruple the ideal. Kunyari po, ang ideal po na ini-implement lang ng isang district engineering office ay Bunsod ng mga reforma na ipinatutupad ng DPWH na wala ang halos kalahati ng mga dating bilang ng mga proposed DPWH project. dati aabot ng 25,000 kada taon ang proyekto ng DPWH, no, pinakita ko kanina. Ngayon, nasa 11,000 na lang. Ang dahilan dyan is talagang naging stricto tayo sa pagpapasok ng mga proyekto sa budget. Dati kasi, sasabihin na natin yung totoo, alam na natin lahat to eh. Dati, project title lang tsaka cost, yun na nga sinasubmit. No, walang programa, walang plano, walang study, hindi base sa mga master plan, hindi base sa mga pangangailangan, hindi coordinated. So lahat yun, tinatry na natin i-address ngayon. Para sa transparency, isusumite at i-upload na rin sa DPWH website portal ang mga supporting documents para mas mapabuti ang information at traceability ng bawat proyekto at masiyasat din ito ng publiko. Ngunit kinuwestiyon ni Navotas Lone District Representative Toby Tiangco kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nailalathala ang 2026 General Appropriations Act o GAA. Sinangayunan naman ito ni House Committee on Appropriations Vice Chairman Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Pero yung last year po hanggang ngayon, yung 2026 GAA, hanggang ngayon po hindi pinapublish pero sinasabi po sa website, ipapublish natin. So bakit wala pa rin po? Well, I will just refer this to the chairwoman kung na-publish ba o hindi talaga yan, Honorable Toby. But I agree with you that this should have been published already para at least makita ng lahat, hindi lang tayo, kung hindi ang lahat ng mga kababayan natin sa ating mga distrito. Inirekomenda rin ni Tiangco na ayusin ng DPWH ang mga panukalang proyekto ng ahensya na aminado silang hindi na isama sa 2027 National Expenditure Program o NEP na siyang proposed budget na binuo ng sanghay ng ehekutibo. So paano po natin popondohan yung ibang nakita ni Sec Vince na mga lugar na kailangan ng flood control projects pero hindi po nasama sa 2027 dahil pag linagyan natin ng pondo yan, baka sasabihin po ulit sa atin, Mr. Chair, insertion po yun. So mas mabuti po kung pwede na maging institutional amendment po yan para ang request po ay manggagaling po sa DPWH at hindi po Kongreso ang nag-isip ng mga amendments na yon at para hindi po lumabas na insertion po yon, Mr. Chairman. Samantala, inusisa naman ni Talino at Galing ng Pinoy o TPG Party List Representative Jose Teves Jr. ang antala sa pagpapatayo ng mga school building sa Regions 3, 4 at 5. Aminado naman si Secretary Dizon sa antala sa implementasyon para sa school building projects noong 2025. Isa niya sa mga dahilan ng delay ay ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at Department of Education o DepEd. Ngayon pong 2026, minarapat po namin ng pabilisin ito. At ngayong 2026 po ay nakapagpirmahan po kami ng MOA nitong April 2026. No? Nagsimula na po tayo ng procurement process natin para sa classrooms ngayong pong Agosto. So, kung dati po MOA pa lang ng Agosto, previous years, ngayon po, bidding na po tayo ng Agosto. Umaasa ang DPWH na sa Setyembre ay magsisimula na rin ang konstruksyon para sa mga naturang gusali na pampaaralan. Pero meron na po tayong sinagawang catch-up plan at dumadami na po tayo ngayong 2026. At kampante po ang DPWH na yung lahat po nung 5,000 classrooms na
nakabudget out of the 13 billion Basic Education Fund for 2025 ay magagawa po by the end of 2026 or bago mag-expire yung pondo ng 2025. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubog pa rin sa tubig baha ang bayan na Macabebe sa Pampanga. Hirap man tuloy ang buhay ng mga residente at kanya-kanyang paraan para makapagpatuloy sa paggawa. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Denchi Andres. Minsan, kumikita ng kahit na papano para may pambili ng mga pagkain, ganun. Kasi kung nakatunga ka lang sa bahay, wala ka naman ginagawa, wala din. Kaya kahit na mahirap yung pamamangka, yung bangkero, ginagawa namin. Isa si Mang Manny sa mahigit 26,000 residenteng apektado ng tubig baha sa Macabebe, Pampanga. Dahil ilang linggo ng baha sa kanilang lugar, kailangan na anya niyang humanap ng ibang diskarte para kumita. Palibhasa ay nasanay na sa baha. Naisip niyang gawin ang dating gawi habang mataas pa ang tubig. Umaarkila ng bangka si Mang Manny sa halagang 300 pesos sa isang araw para ipamasada at makapaghatid ng mga residente mula sa mga matataas ang tubig baha. Aniya wala siyang eksaktong presyong hinihingi, kung minsan may malaking magbayad pero merong maliit lang din. Gayunman, pinagbibigyan na lang aniya niya dahil alam din naman niya ang hirap ng makakilos sa ganitong sitwasyon. Kumikita ka lang na rito, mga 1.5, 1.8, hindi pare-parehas. Tapos yung kurudo mo pa, aabot ng 300 o 400. Yung konsumo, minsan may nagbibigay na 50, may nagbibigay ng 70, hindi pare-parehas. Kasi kung tatanungin mo yung yung pambayad ng mga tao, hindi natin masasabi, hindi natin makukumpara. Kung minsan kung magkano yung pera ng taong sumakay, nakikiusap siya, bawa 50 pesos lang, tatanggapin namin. Samantala, hindi nagpahadlang sa baha ang estudyanteng si Rian para lang makapasok at makapagpatuloy sa pag-aaral. Upang hindi makaliban sa klase, lingguhan ay nakikitulog muna siya sa kanyang kaklase. Matapos ang 4 na araw, ay saka siya uuwi sa bahain nilang lugar. Sobrang hirap po kasi parang first time ko lang din po kasi yung maranasan yung ganito na sasakit po sa libreng sakay. Tapos po, sobrang tagal na maghintay, siksikan po. Tapos sobrang hirap po ng transportation kasi po kailangan maaga ka makikipag-unahan ka pa po. Ayon naman kay Jomel Cruz ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Macabebe, mas matagal humupa ang baha ngayon kumpara noong mga nakaraang taon at lahat anya ng barangay sa kanilang bayan ay lubog pa rin sa tubig baha. Dati po, last year, binaha to pero one week lang po umupa na kagad yung tubig baha. No? So, ngayon po medyo tumatagal. Pero ngayon po, solid 3 weeks na po to. We still have 100% flooded barangays. No? 25 po yung barangays natin, all in all. And wala pong na-spare. Lahat ng 25 barangays are currently flooded. Umabot sa 26,800 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Bagamat karamihan sa mga ito ay nanatili sa kanilang mga tahanan. Hiling ng opisyal sa kinauukulan, mapag-aralan sanang mabuti ang gagawing mga proyekto kontra baha upang hindi madagdagan ang hirap ng mga residente. Kami po, wini-welcome namin yan pero malakas po ang aming hangarin na dapat ito ay talagang dumaan ng tamang pag-aaral at tamang pagsusuri kung saan talaga magiging epektibo itong mga flood control. No? Para, kasi po, it's beyond the LGU or even the province para ma-solve natin to. So it's really a national effort na talagang dapat tutukan. Dency Andres, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Hindi nyo ba napapansin kapag normal naman yung panahon, madali lang buksan yung mga pinto. Pero kapag tag-ulan, parang tila mas mahirap siyang buksan. Kailangan mo pang gamitan ng puwersa. Bakit kaya nangyayari yan? Kung kahoy ang pinto, isa sa mga posibleng dahilan ay moisture. Kapag mataas ang humidity, ang kahoy ay maaring sumipsip ng moisture. At kapag sumipsip ito ng sapat na moisture, pwede itong bahagyang mamaga o lumaki. Hindi man gaanong kalaki ang pagbabago, pwedeng sapat na yon para lumiit ang pagitan ng pinto at ng frame. Kaya ang dating, swabe ang bukas-sara, ngayon, kumakaskas na. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng pinto na sumasabit kapag umuulan ay dahil sa pamamaga ng kahoy. Minsan, hinges ang problema. Kapag maluwag ang tornilyo o bahagyang nagbagong alignment ng pinto, pwedeng bumaba o gumalaw ang pinto at magsimulang sumayad sa frame. So anong gagawin mo? Huwag agad lihain ang pinto. Una, hanapin kung saan talaga kumikiskis. Dahan-dahan mong buksan at isara. Tingnan kung sa itaas, gilid o ilalim ang sumasabit. Pangalawa, check mo yung hinges. May maluwag bang tornilyo? Kung meron, subukan mo ng higpitan. Minsan, yun lang pala ang problema. At kung talagang moisture ang dahilan, kontrolin ang humidity sa loob ng bahay. Maganda ang ventilation at kung sobrang humid talaga, pwedeng makatulong ang dehumidifier. At ito ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Kung tag-ulan at namamaga ang kahoy, huwag kang magtanggal agad ng maraming materyal. Bakit? Dahil kapag natuyo na ang panahon, pwedeng bumalik sa dating sukat ang kahoy at baka ang pinto na sumasabit ngayon, biglang maging maluwag naman kapag tag-araw. Kaya bago mo sabihing ilihan na yan, check muna moisture ba, hinge ba o alignment ba? Dahil minsan, hindi sira ang pinto. Nag-react lang ito sa pagbabago ng moisture at humidity. Sa bahay po ninyo kapag tag-ulan, ano yung pinakamahirap buksan? Pinto ba, cabinet, o mga drawer sa bahay nyo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Lolita Castro, Wilfredo Perlada at Ricardo Rementilla. Gayon din kay Eldina Kushima, Virgilia Eliria, Villaro at Carl Martillo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 14 at 8 na nagsasabi, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.